Hello guys, once again, welcome to my vlog. And this episode, let our guests discuss frames and paintings. Kasi our guest is a master framer. Ano nga ba yung master framer? Speaking of that, a skilled person or someone who specializes in creating custom frames for artwork. Pero ano nga ba ang purpose ng frames tulad nito? Siyempre, para makapag-focus ang ating mga mata dito mismo sa drawing nito, diba? So that our peripheral vision isn't distracting, doesn't distract you from the content. The frame also can truly change the feeling of work of art, okay? Drawing the viewer into the art. So, ating pasyalan ang kanyang lugar sa San Mateo Rizal para ating kausapin. Let's go! Itong ating bida ay may tuturing na master framer, mahusay eksperto sa kanyang ginagawa. Natutunan niya rin kalaunan ang maging exhibition curator ng galleries. Being a curator requires a wide and deep understanding of the subject, often many. The role is to encourage viewers to not just see, but to interpret art. Ating alamin ang kanyang nalalaman sa framing business. Ipinakikilala walang iba ang ating Hall of Framer, Johnny Laurencio. Ano tayo ngayon sa bahay ni Kuya Johnny sa kanyang 4th floor na bago. Kung saan dito niya ginagawa ang mga frames, yung mga nagpapagawa. Kuya, ano pinagkakabulan mo ngayon? Gumagawa ko ng mga frames para sa group show lang. Ilan yung mga frames na nagawa? Ginagawa ko na pending ng mga 10, siguro yan na iwan ka. Yun. Tapos, may mga deadlines yan, di ba? Mayroon naman lahat ng deadlines yan. Kung di na nakatagal, kailangan tapos kung bago ng deadlines. Bakit ka napunta din sa San Mateo? Napunta ko dito noong 1992. Oh. 1992? Tapos? Nagkaroon ako ng bahay dito. Tapos pumapasok ako sa gallery. Araw-araw from San Mateo to Mega Mall. Pwede yun. Oh. From 1992 up to the present. Up to 2003. Yan, tuloy-tuloy yung pasok sa gallery. Yun nga, nabanggit ko kanina yung about dun sa kung ilang kayong kakapatid. 5 kami magkapatid. Pangalawa ako sa panganay. 3 kaming lalaki. Tapos 2 babae. Bunso namin babae. Oh. Doon sa Iloilo. Pero dito sa Maynila, 4 kami noon dito. May kanya-kanya na yung mga pamilya. Tapos, nung panahon ng COVID, yung sunod sa akin na pangatlo, yun, na-COVID yun siya. So, 4 na lang kami naiwan. Magkapatid. Dito ka ba nanganak? Hindi. Iloilo ako eh. Tapos, nagre-rent lang kasi ako nung araw. Tapos, mayroon bili ako dito ng rights na yun ang tinayuan ko ng bahay. Tapos dito ako nagsimula, nagtatrabaho na ako sa gallery. Doon nagsimula na dito akong tumira. Kasi nung araw, palipat-lipat ako eh. Tira ako sa Mandaluyong, sa Pasig, sa UP, tapos balik ulit sa Pasig. Hanggang napunta na dito sa San Mateo. Kailan ka nag-umpisa sa Gallery Genesis? Kailan ka nag-umpisa mag-work sa gallery? 1987. Tagal na. Tapos kinuha ko ni Ma'am Chi na sa gallery. Una, nag-start muna ako na kasi bago pa lang ako, tumutulong doon sa gallery. May messenger, tapos hanggang sa nagkaroon ng branch yung mga gallery. Yun, tuloy-tuloy na yung trabaho. Tapos nagkaroon kami ng gallery sa Mega Mall.
tapos 6750 tsaka South Mall. Oh. So routine ko ako sa delivery. Mm. Delivery hanging ako. Nasa araw-araw yun. Tapos, yun na. Tuloy-tuloy rin ang trabaho sa gallery. Routine ko araw-araw. Galing sa main office, papunta sa Mega Mall, tapos 6750 tsaka South Mall. Pag may delivery, hanging ako yun. Paano mo sila nakilala pala? Ang tatay ko, driver ng nanay ni Sir. Okay. Tapos, muna pumunta dito sa Maynila, 1983. Doon ako sa bahay nila. Tapos, nagtrabaho ko sa kanila, 84. Pumasok ako sa kanila, ibang kumpanya sa Piltol, ako una napasok. Nung nagsara yung Piltol, 1986, kinuha ko ni Ma'am Chi sa gallery, 1957. Doon ako nagsimula naman sa gallery. So, ibig sabihin, yung kulay sa tubig, talagang naabutan mo yung isa noon? Naabutan ko. Pero pang ilan na yun? Hindi Hindi from the start. Naabot mo na yung... Pero nasaksihan ko nung araw, nagbukas sila ng gallery noong 1979. So, mas nauna pa pala. Sa Ortegas. Tagal na pala, no? 79. Una pumunta sa Maynila, nagbukas sila ng gallery. 1979. So, kailan nag-umpisa yung kulay sa tubig? Sa 80s na yun, di ba? 80s na. 80s na. Paano ka nga pala natuto mag-curate sa mga galleries? Dahil kay Miss Salas. Ayun. Kaya tinuturuan niya ako sa kulay, kung paano magkasunod-sunod yung pag-ayos. Ginaguide ako ni Ma'am Chi. Tapos, every year, dalawa kami nag-ano yun. Tinuturuan niya ako about kung saan ang patong-patong, kung anong magkatabi, anong bagay na ano. Hanggang sa natuturin ako ng sa akin. At dagdag niya pa na ang pag-curate ng painting sa isang gallery or museum ay napakahalaga. Binibigyan ito ng context, cohesive narrative, interpretation at lalong mahalaga na maunawaan ng viewers ang sining likha. Ang mga curators act as stewards, educators, or facilitators to ensure art is displayed effectively and accessible to a wider audience. Meron ba sa mga anak mo marunong mag-frame? Tinuturuan ko si Mike. Mike. Yung isa? Yung isa, wala na sa abroad. Wala rin ito. So, kayang-kaya niya nang gawin itong mga to? Kayang-kaya niya nang gawin. Parang siya yung naging assistant mo, no? Sa delivery, siya na rin? Hindi, ako pa rin. Ikaw pa rin. Ayos. So ito, tapos na ito sa proseso, sasalpak na lang. Hindi, kakulayan pa ito ng wood stain. Hindi pa ito. Wood stain pa ito. Wala pa rito yung ibang mga gamit, no? Yung mga pa. pangkat mo pa. Wala pa. Hindi pa itong kompleto na ano ni Kuya Johnny. Pero ito yung mga ibang gamit niya. Dito. Ito yung kabuuan ng ano niya dito sa fourth floor na bago niyang setup. Kasi dati, di ba, sa third floor ka? Oo, totoo ako dati. Tapos binabaharon. Naabot ng bahay. Naabot ng baha. Kaya ang nangyari, inakyat ni Kuya Johnny yung mga ano niya rito eh. Gamit. Gamit. Tapos, Paintings. dito ka na lang gumagawa. Dito na. Oo, mas maganda pa. Hangin. Hangin. Luwag. Presko. Anong klaseng kahoy pala kuya ang nagamit mo for wood frames? Ito, ang kahoy nito, almasiga. Almasiga wood to. Gawa ni Fidel Sarmiento, Pastel. Yung klaseng kahoy para sa mga frames talagang Almasiga dapat. Matitibay yun. Talagang original wood. Oo. Yung lagi mo kinukuha. Ako talaga yun talaga ginagawa kong kahoy ng frames. Hindi ako gumagawa niya. Iba eh, kahoy lang talaga. Kasi pag hindi kahoy,
parang ang baba ng baldo ng artwork pag hindi siya wood. Nabanggit niya pa na ang almasiga wood is used for torch and as starting fire, incense, fuel wood, caulking substance, and smudge for mosquitoes. Napili niya ang ganyang klaseng kahoy dahil sa quality and price for its quality timber. It is excellent for paneling and commands a high price in the world market and the reason it produces. Naging maselan lang siya sa pagpili ng wood frames that complements the artwork. The art and frame should go together. In conclusion, quality wood framing is essential to ensure the safety, energy, efficiency, longevity, and aesthetic appeal of a painting. So, pero itong nasa likod mo, anong klaseng kahoy ito? Almasiga rin. Pareho ito almasiga. Lahat yan. May kulay nga lang. So, bali ikaw na ang bahala mag-ano niya. Kulay. Oo. Tulad nito, ito, almasiga rin to. Pero, wood. Tibay pala ng mga kahoy na almasiga. Almasiga. Pero kung ito yung kahoy ang gamitin mo, okay lang naman din. Hindi pwede yung iba kasi magka-crack at saka binabukbuk yun. Dapat almasiga lang ginagawa. Saan mo nakakuha yung mga almasiga na yun na kahoy na yun? May supplier ako dyan sa Montalban. Dito pala galing din sa Rizal. Supplier mo lang. Gaano katagal sa framing business ko yan? 1990s na mga 90. Kailan lang? 5. 1995. Pero sa framing kasi hindi yun hindi lang basta nag-frame ka. Dapat pag gumawa ka ng frame, hindi yung frame yung gaganda, yung artwork. Kasama na yun. Oo, tama. Hindi mo yung maganda yung frame mo, tapos lumalaban dun sa artwork. Dapat hindi. Oo. Frame a painting, he typically wants to ensure the frame is slightly larger than a painting, allowing for a small gap for better protection and aesthetics. For paintings on paper especially, he'll often wants to use a mat to protect the artwork and create a space between and the glass. Saksi ko na kung paano siya tumabaho na halos lahat ng aking exhibition ay siya ang gumawa, maging sa ibang kaibigan niyang artist. Wood is a common choice and the type of wood can affect the frame's appearance and durability. Di ba natanong ko kanina, sabi ko about dun sa kung may school to, kung pumasok ka ng school para dito sa framing. Wala. Walang school about sa framing. Ikaw na mag-develop dun sa sarili mo kung paano mo siya sa pagandahin yung artwork. Lumabas yung artwork dun sa frame. Dapat mas maganda yung artwork kaysa dun sa frame. Hindi pwede na mas maganda yung frame mo kaysa artwork. Pero ibig sabihin, yung framing na to, kung napag-aralan mo siya or dahil naging karpentero ka dati? Hindi. Pinag-aralan ko lang sa akin sa sarili ko. Pero hindi ako nagkarpentero. Yun. Tapos kaya paggawa ng frame, natutunan ko rin to. Tapos yung about pagdating naman sa paintings, maraming pinaturo sa akin si Marquis about sa handling, cleaning, at saka paano mo i-handle yung pag-frame. Pinaaral ko naman sa mga experto. Dahil pala sa kanya yun. Ito, anong size nito, kuya? Ito, 14 by 21. Maliit lang. Ito yung kasama sa ginagawa mo ngayon or order sa'yo? Order ko, sold na ito. Mga ilang piraso yun? Ito, 3 magkapare-pareho ito. Ito naman kay Nico, kay Gaspi. Watercolor. Ano pagkakaiba nitong, bakit ganito yung kulay tsaka yung isa puti? Ito, natural. Ito, white. Depende yun sa magiging artwork mo? Depende sa artwork, tapos sa kulay niya. Anong klaseng medium ang Watercolor. parehas watercolor? Galing. Kanino ka dapat magpasalamat?
Unang-una, Unang-una siguro kay Miss Salas. kay Mang Salas, tsaka kay Sir Salas. Siya, So, Miss Salas. Yung sa kanilang dalawa. kasi sila yung una mong pinagsilbihan. Nagsilbihan at saka marami rin tinuro sa akin. Yun. Paintings. Para sa kuya, sa mga gusto magpa-frame, paano ka mapuntahan dito? Sa Facebook lang. Johnny Laurencio lang. Ayun, kay Ate Winda. Kontakin niyo si Ate Winda tapos si Kuya Johnny. Sa mga gusto matuto, meron ka bang may mensahe ka pa sa mga gusto matuto mag-frame? Sa gusto na matuto mag-frame, dapat hindi lang framing yung alam niya eh. Dapat pati pag-handle ng sa artwork dapat marunong. Hindi lang about marunong ka na mag-frame. Kasi hindi basta-basta, ano? Dapat may concern ka rin sa artwork na ginagawa mo. Yan lang. Salamat ako sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Thundercat Joe. Yun! Dali. Ayun.